At ayon kay Nawawi, ito yung tama ang edad at ganun din na matino yung isip. Kaya sabi natin sa Islam, hindi natin pinag-uutusan ang mga baliw, loko-loko, bata, mongoloid, no? At wala sa katinoan ng kanyang isip. Ganun din, at talita, ay yakuno kadiran alasom. Pangatlong kondisyon, no? Sa isang mag-aayuno sa Ramadan, kailangan ay meron siyang kakayahan na siya mag-ayuno. Tinutukoy dito, ayon kay Salo Temi, na siya ay walang sakit. Kailangan yung tao wala siyang sakit. No? Kaya siya ay dapat merong kakayahan sa pag-aayuno. Pang-apat, arabian ay yakuno mukiman. Kailangan siya ay permis doon sa lugar, hindi siya naglalayag, hindi siya naggagala, hindi siya umaalis, hindi siya naglalakbay, no? La musafir fiha, no? Hindi siya naglalakbay dito. Sabihin, kailangan nandoon siya sa lugar. Kasi yun naman ang sinabi ni Allah. Pakuntum maridan o saparin. Kung may sakit o naglalakbay, ay bilang ng araw na hindi mapag-aalin. Panglima, al-khamisan, al-khulu min al-mawani. Panglima, walang hadlang sa kanyang pag-aayuno. At sabi nga ng mga scholar, ito ay tumutukoy sa mga kababaihan. So kami ay hindi kasali dito ni Sheikh Adnan, no? Kasi ito ay tumutukoy sa buwan ng dalaw at bunga ng pagdurugo, o sabi natin pagdurugo, bunga ng panganganak. No? At sabi nga ng mga scholar na haram, bawal sa isang muslima na sila ay mag-ayuno kung sila ay dinurugo. Next slide po siya. Yan. Sabi natin, ano ba yung batas o hatol sa isang iniwan ang pag-aayuno sa Ramadan? So, nakaraang linggo, tinalakay natin, idahawnan, usalan, o siya'y tinatamad, no? O kaya sabihin na walang gana sa pag-aayuno, pero batid niya sa kanyang sarili na ito'y obligado, hindi siya lumalabas sa Islam, ngunit sabi natin siya ay nakakagawa ng malaking kasalanan dahil ang pag-aayuno sa Ramadan ay mula sa mga ipinag-utos ni Allah. Ngayon, ang tanong natin, ano ba yung batas sa isa na tinalikuran ng pag-aayuno? No, dito tinatalakay dito, batid niya yung batas. Pakibasa po, Sheikh. ومن ترك الصوم فقد ترك ركنا من أركان الإسلام قال كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. Sinabi ng mga scholar na sino man ang talikuran, ang pag-aayuno ay tunay ngang tinalikuran ng isa sa mga haligi ng Islam. At siya ay nakagawa ng napakalaking kasalanan mula sa mga malalaking kasalanan. Bagkus, may pananaw pa ang ibang mga naunang scholar ng Islam na ang gawain ito ay nagdadala sa kanya sa kawalan ng paniniwala o pagtalikod sa Islam. Pangalagaan na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito wa yadabillah. Next slide po. Pakibasa po. على الذهب في الكبائر وعند المؤمنين مقررا أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شر من الزاني ومدمن الخمر بل يسقون في إسلامه ويدلون به الزندقه والانهلال. Sinabi pa ng aklat, no? Nasabi natin yung Kitab al-Kaba'ir na sinulat ni Imam Ad-Dahabi. Inulat niya rito na nagkasundo, makararan. Walang pagtatalo, walang pagkaiba ang pananaw ng mga kamusliman sa kanyang kapanahunan. No? Na sino man ang tumalikod sa pag-aayuno, na wala naman siyang sakit, wala siyang mabigat na kadahilanan. No? Ang sabi doon kasi na la marad, walang sakit, no? Wala garad at walang mabigat na dahilan. No? Ayon sa kanya na ang taong ito ay mas malala pa sa isang nakisiping sa hindi niya asawa. Sa ibang ulat, mas malala ka pa sa isang tao na nakiapid sa iyong kapitbahay. At ganoon din sa isa na nagpakalunod sa alak. Kaya sabi pa ni Imam Ad-Dahabi na ang Muslim na ito na tumatanggi o umaayos sa pag-aayuno sa Ramadan ay kaduda-duda ang kanyang pagka-Muslim. Maka-Arabo man siya o hindi, Moro man o balik Islam. At ayon pa sa kanilang pananaw na ito ay nasa kaligawang malayo. No? Kasi bakit? Tarakul min al-arkan al-Islam dahil tinalikdan niya ang isa sa mga haligi ng Islam. Next slide po. Sinabi pa ng mga naunang scholar tulad ni Sheikh bin Baz rahimahullah, kahabagan naman siya ni Allah, na sino mang Muslim na pagkatapos matutunan ang pambabatas ng pag-aayuno na ito ay obligado at ang obligasyong ito ay kanyang tinalikuran, wala siyang mabigat na kadahilanan, wala siyang mabigat na dahilan, na ito ay tanggap sa Islam, ay mistola siyang lumabas sa kanyang sarili sa Islam. No? Sabi natin na naalaman mo yung batas na ito ay obligado, pero ikaw ay
tumanggi at hindi ginawa ang bagay na ito, bagay ito na nilalabas mo yung sarili mo sa Islam. Next slide. Yan. Kaya tanong ng iba, hindi ba tayo pinurusahan ng ating Allah? No? Hindi ba tayo pinaparusahan ni Allah sa pag-uutos niya sa atin na tayo mag-ayuno? No? Yung sinasabi ng karamihan ng mga wala sa katinuan ng pananaw sa Islam, no? Bila ya'lam. Sabi nila, no, kayong mga Muslim, pinapahirapan niyo yung sarili niyo. Napapakauhaw, napapakagutom kayo sa araw-araw, no? No, pinahihirapan niyo yung sarili niyo. Pakibasa po, Ustad. Sabi ng ating mga لأن الله لم يريد أن يأدب العباد بتراك ما يستهون ويلقون ولكنه أراد أن يدعوا قول الزور والعمل به والجهال. Sabi ng ating buting chef na hindi naman nais talaga ni Allah na tayo pahirapan, no? Mapapano ba si Allah kung mag-ayuno tayo o hindi? No? Sabi nga natin si Allah hindi madadagdagan ng kanyang pagiging dakila, no? Kung tayo ay mag-ayuno at hindi rin naman natin siya masasaktan ng mapipinsala kung hindi tayo mag-ayuno sa Ramadan. Ngunit sabi ng ating buting chef, isa si Ibn Qayyim na nagbanggit dito sa kanyang aklat din na hindi nais ni Allah na tayo parusahan sa pag-iwan natin sa mga bagay na ating nakasanayan, ang pagkain at pag-inom at pakikisiping sa ating mga may bahay, no? Bagkus ang nais ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay iwala natin ang mga bulaklak ng ating dila, ang nakasanayan nating masasamang salita at ganun din ang ating kahambugan at kayabangan. Next slide po siya. Yan, wal dalilu, ang katibayan dito ay ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakibasa siya kana. قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدعو قول الزور وعمل به والجهال فليس الله حاجته في أن يدعوا طعامه وشرابه. Naam, rawah al-Bukhari fi kitab as-sunnah. Ito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man anya sa atin ang hindi magwala ng masasamang salita, maaanghang na salita at pagkilos ng may kayabangan, kahangalan, no, ay hindi kailangan ni Allah ang kanyang pag-iwan mula sa pagkain at pag-inom. No, kaya ito ay babala. Sabi sa ating mga mufassirun, no, babala to ni Allah sa atin, no, sa ating mga Muslim, Arabo ka man o hindi, Muro ka man o balik Islam, kung ang pag-aayuno mo sa Ramadan o habang nag-aayuno ka sa Ramadan, sige ang mura mo, no? Sige ang panlalait mo sa kapwa. Subhanallah. Hindi ka kumakain, hindi ka umiinom, nag-aayuno ka sa Ramadan, tapos panay pa rin ang iyong kahambugan, no? Panay pa rin ang iyong kayabangan. Sorry po, pero hindi kailangan ni Allah ayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang iyong pag-aayuno sa Ramadan. Next slide po siya. Now, sabi natin, ano bang batas o gantimpala ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Dinalakad natin nakaraan kasi ganoon naman talaga ang tao. No, normal 'yon, no? Sabi natin na normal siya, adiya. Insan na ang tao usually mag-iisip, ano bang pakinabang natin yan? Sasama tayo sa ganyang grupo, ano bang mapapala natin yan? No? Sasama tayo dyan sa organisasyon na yan, ano bang mahihita natin dyan? Kaya sabihin ng iba, ano bang kikitain natin dyan? No? Normal yun sa tao na naghahangan tayo ng pawaid o pakinabang. Next slide po, Chef. Ayan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang pawaid, pakinabang ng pag-aayuno sa Ramadan. Pakibasa po. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng dakila ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng gawain ng inapo ni Adam ay sa kanya. Lahat ninyo na, shahada, salah, zakah, hajj, pagiging mabuti sa magulang, kapitbahay, kamag-anakan, lahat to inyo. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa pag-aayuno, illa siyam fa innahu li. At ito ay akin. Ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, inangkin ang ayuno. Ano daw ang ayuno? Kanya. At siya ang maggagantimpala nito. Next slide po siya. Ano bang pakahulugan dito na sinabi ng scholar? Pakibasa po siya kana. المعاني إن الصيام يختص الله سبحانه وتعالى من بين سائر العمل. Yan. Kung saan ayon kay Sheikh Salih rahimahullah na sinabi ng scholar na nang bagitin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang angkinin ni Allah ang pag-aayuno na ito ay bilang pagtatangi, no? Ginagawang espesyal ni Allah yung pag-aayuno kumpara sa ibang mga gawain. Hindi niya kinuha yung sala, hindi niya kinuha yung hajj, hindi niya kinuha yung umrah.
niya kinuha yung paggalang sa magulang, bagkos kinuha niya ang pag-aayuno o puasa sa Ramadan. Sa anong dahilan? Special to para sa kanya. Sabi pa ng mga scholar na pagdating ng Yawmul Qiyamah, no? Al-ma'na, idha kana Allah subhanahu wa ta'ala Yawmul Qiyamah, wa kana 'alal insan mudallim lil abid, halimbawa kayo o sila o tayo, halimbawa may inapi tayong ating mga kapwa-tao o kapwa-Muslim, halimbawa, may inapi tayong kapwa. Pagdating ng Yawmul Qiyamah, aangal ito at maghaharap-harap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ng aya? La yatakallamuna illa man adilla lahu rahmanu wa qala sawab. Pipila tayo doon. Walang pwedeng magsalita maliban kung ano yung o sino man yung pahintulutan ni Allah. Pag sinabi ni Allah doon sa inapi mo, sige, magsalita, no? At siya ay magsasalita. Sabihin na si Pulan, no? Sabihin natin, halimbawa, o ang admin ng JDC, inapi ako, no? Kailangan ko yung hak karapatan ko. Wala kang ibabayad. No? Anong ibabayad ng admin? Wala. So anong gagawin? Kukunin yung kanyang mabubuting gawa at ibibigay dito sa taong kanyang inapi. Sabi natin na ayon nga kay Saksal al-Uthaymeen, ito ay busra, mabuting balita. Na anong dahilan? Na kung ang isang taong nag-ayuno puasa sa Ramadan, ay makakamtan niya ang gantimpala na ito at matatagpuan niya. Hindi pwedeng ibayad, ayon kay Saksal al-Uthaymeen, ang iyong puasa o ayuno sa Ramadan sa taong inapi mo. Bakit? Kasi ito ay kay Allah. At si Allah hindi kabilang sa tao. Ito ay mabuting balita para sa atin. Na kung mag-ayuno ka para kay Allah, ito ay matatagpuan mo kay Allah. Subhanallah. No? Next slide po siya. Pangalawang pawaid, pakinabang ng pag-aayuno. Pakibasa ko siya. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yan. Si Abi Hurairah, ganun din ay nagsabi na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-ayuno sa Ramadan na naniniwala sa kahigitan ng gawain ito at umaasa sa gantimpala ng gawain ito, ay patatawarin ang kanyang nakalipas na kasalanan. No? Subhanallah, pagkasunduan. Sinabi ng mga scholar, ang syar, pakiliwanag patungkol dito, na ang hadith na to ay naglilinaw sa atin na kondisyon po sa ating pag-aayuno sa Ramadan. No? Tandaan nyo to, no? Pag-aayuno to, ang pag-aayuno ito ay may kondisyon. Ano yung kondisyon na yun? Sabi natin na ikaw Muslim, dapat maniwala ka na yung pag-aayuno o yung puasang ginagawa mo ay dakilang gawaing pagsamba kay Allah na ito'y inangkin niya mismo sa kanyang sarili. No? Kaya ang tanong, ikaw ba Muslim? Naniniwala ka ba na yung pag-ayuno sa Ramadan ay ganito nga? No? Na ito'y gawaing malaki para kay Allah at inangkin na para kanya? Ito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imana. At pangalawa, ganun din ikaw ay dapat nang umaasa na meron kang mapapala, na merong malaking gantimpala ang pag-aayuno. Dahil si Allah ang maggagantimpala dito. Ano itong gantimpala na to? Wallahu a'lam. Sa Yawmul Qiyamah magkita-kita at doon malalaman. No? Sabi natin, kung ang isang Muslim naniniwala at umaasa ng gantimpala sa kanyang ginagawang pag-ayuno sa Ramadan, ang resulta nito ay sa ating pasirun na ikaw nga ay gagantimpalaan at patatawaran ni Allah sa iyong nakalipas na kasalanan. Next slide po siya. Ayan. Pangatlong pawaid, pakinabang. Pakibasa ko siya. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائم يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم قال أين الصائمون فيقوم لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلقوا فلم يدخل منه أحد. Tafakun alay. Ayon kay Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katunayan na sa paraiso daw ay mayroong tarantahan, may pintuan, may gate. At ito, yukala lahu ar-Rayyan. Tinawag to, o binansagan to, binigyan ng pangalan na ar-Rayyan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang papasok dito, walang lalagos dito, walang susuot dito maliban sa mga nag-ayuno sa araw ng muling pagkabuhay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagdating sa araw na iyon, mananawagan ang anghel, ay nagsaimun, saan yung mga nag-ayuno sa Ramadan? Tatayo ang mga nag-ayuno sa Ramadan at sila'y papapasukin, palalagusin, pasusuotin sa tarangkahan, pituan o gate na ito, at pagkatapos nilang pumasok, isasara na ang gate, wala nang papasok na sino man dito. No? Kaya ito yung isa na namang mabuting balita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang paalala sa atin ng pasirun, ikaw na Muslim, no? Pagbutihin nyo ang pag-aayuno nyo sa Ramadan para ang gawain nito ang maging katanggap-tanggap kay Allah at maging dahilan para tawagin ka at papasukin ka
sa tarangkahan o pintuan ng paraiso sa araw ng paghuhukom na tinawag na Ar-Rayyan. Next slide po siya. Yan. Ang isa sa paksain pa na ating naisalakayin ay ang pagpapaliwanag ng ating butihing Sheikh na kailan ba nagsisimula yung pag-aayuno natin araw-araw sa Ramadan, no? Al-Badaya at Wanahayatu. So ito nagtatapos, no? Sabi natin na wayabda al-wujub as-sum yawmiyan bitulu'il fajr taniya, no? Na ang pag-aayuno daw natin nag-uumpisa sa paglitaw o pagdating ng pangalawang tinatawag natin na tanda, no, o sign sa kalangitan. Ito ay walang iba kundi ang Fajr, no? Makikita nyo dyan sa slides na pinakita ni Ustad Adnan, no? Yun yung Khaytul Abyad, no? Yung pinakguhit na puti sa langit. Even though madilim pa ang buong kalangitan, ngunit sa dulo, sa horizon, makita nyo may guhit na puti. Ito yung tanda na ito yung simula ng ating pag-aayuno. At tinalakay o nilatag ng may akda ng aklat ang dalil patungkol dito. Next slide po, Sheikh. Ayan, pakibasa po siya. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Yan. Sinabi na lang katastaasan, pinayagan anya sa atin ni Allah. Sa gabi, ng pag-aayuno, isawin after natin mag-break, ang pakikipagsiping, pakikipagtalik sa ating mga asawa. Sila sa atin ay takip at tayo sa kanila ay takip o damit. Kung paano man natin paliwanag, no? Batid ni Allah na tayo nagpipigil sa ating mga sarili at nagbabalik loob tayo sa Kanya at pinatatawad tayo ni Allah. Kumain tayo at uminom hanggang malinaw sa atin o naging malinaw sa atin ang sinulid na puti mula sa sinulid na itim ng madaling araw. Pagkatapos ay kumpletuhin nyo ang inyong ayuno hanggang sa paglubog ng araw. Tumatagpuan natin sa Kabanata Al-Baqarah chapter 2187. Ang maana, next slide po siya. Ang maana, na pagkatapos sabihin na may akda ng aklat, yubayyinu lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswad, no? Na gagawing malinaw sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay sabi nga sa ibang mga ulat, afala yatafakkarun, di ba tayo nag-iisip, no? At ang bigay si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito'y napakahalagang aral din sa atin, no? Na huwag tayo masyadong bumase sa mga artificial knowledge, no? Ito yung halimbawa ng ating Muslim Pro, no? O kung ano man yung ating muaddin sa ating cellphone o kaya yung mismong ating cellphone nag-a-alarm tayo, no? Tinuturo tayo ni Allah na tayo'y makipag-connect sa nature. Ito yung binigay na bahagdan ni Allah para malaman nyo simula ng fasting. Ibig kayo ng langit, pag naging malinaw sa inyo, ang sinulid na puti mula sa sinulid na itim, ito ay walang ito kundi ang Fajr. Pag tingin nyo ng langit, madilim yung langit, pero sa dulo may puti na guhit, ito'y tanda na magsisimula na ang ating pag-aayuno. Bawal lang kumain, bawal lang uminom, at bawal lang sumiping sa ating may bahay. Next slide po siya. Yan sabi natin na sa pagdating, no, ng Ramadan o unang gabi ng Ramadan, no, sa pagtutuloy ng ating pagtalakay, alam natin na ang mga pinuno ng mga Muslim, ang mga ulama at iba't ibang ahensya ng mga Muslim ay nagtitipon upang tumingala sa langit at silipin sa kalangitan o sa ulap kung lumitaw na ba ang bagong buwan o new moon. Ang iba sa kanila ay umaakit pa ng bundok na mataas na lugar. Ang iba naman sa kanila ay nagpupunta sa tabing dagat. Ang iba naman sa kanila ay pumupunta sa disyerto, bit-bit ang kanilang binocular o telescope para silipin ang bagong buwan o new moon. Kaya tanong na marami, bakit pa ginagawa ng mga Muslim ito? Para silang mga siraang ulo, no? Punta doon, tingitingala sa langit, silip ng silip, no? Dala pa yung kanilang telescope. Ano bang inaabangan, no? Bulalakaw ba? Sasabihin natin, meron pong katibayan sarilong Islam. Kasi yun ang tanong nila, no? Ano ba yung ginagawa nyo? May ebidensya ba yan, no? May saligan ba yung ginagawa nyo? Utos ba yung mga bagay na pinagkagawa nyo? Tingala kayo ng talangala, parang mababali na yung leeg, kakatingin sa langit. Next. Slide 6. Sabi natin, naam, opo, aywa, no? Naam. Merong ebidensya itong ating ginagawa. May dalil ito, no? Ito ay mula sa sinabi ni Allah sa Quran at binanggit ng Propeta Muhammad SAW. At ito'y ginawa mismo sa panahon ng Rasulullah SAW. Ginawa rin ito sa panahon ng Khulafa Rashidun, ginawa rin ito sa panahon ng Tabi-Tabi'un, at ginawa din ito sa kapanahonan ng mga Salafatus Salih.
Ito walang iba kundi ang pagsunod sa utos ni Allah at bahagdan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide. Siya. Yan, pakibasa ko siya ka na. تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شهد منكم شهر فليصوم. Yan, dahil sinabi ng kataas-taasan, sino man ang makasaksi sa inyo ng buwang ito, mag-ayon kayo. Yan ang utos sa atin ni Allah. No? Sino man ang makakita sa inyo ng buwang ito, mag-ayon na tayo. Yan ang utos. Unang dalit. Ba't natin ginagawa? Kasi, sinabi ni Allah, sino man ang makasaksi ng yun yung bagong buwan, no? Yung pagdating na Ramadan. Kaya dapat saksihan. Kailangan makita ng naked eye. Next slide po. Na, pangalawa, binanggit sa isang hadith, pakibasa po siya na. أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فاقبلوا عدة شعبان 30. Siya ay nagsabi na ang sabi ng anhu dito sa Abi Huraira, no? Wa anhu radiyallahu anhu, anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mag-ayuno kayo sa pagkakakita sa bagong buwan. Ibig sabihin, rulto na kailangan masaksihan, makita, no? At magtabos tayo, ibig sabihin, mag-Eid tayo, Eid al-Fitr, kung nakita natin ang bagong buwan. At kung sa atin, idha gabi alaykum, maulap, o kaya sabi natin bunga ng maulan, o kaya merong desert storm, no? May sandstorm, hindi makita ang buwan, ay watakdiru, ang utos sa atin sa Islam ay kompletuhin, bilangin, gawing 30 bilang ng araw ng Sha'ban. No? Gawin natin 30. No? Ito ay bagay na napagkasundoan, matapakunali. Next slide po siya. Yan. Sabi ng mufassiru, wahad al-hadith dalilun ala annahu la yujib sasum Ramadan illa bi ru'yatil hilal. Sabi nga ng mga fuqaha ay sa mampabatas ng Islam na hindi obligado sa atin na mag-ayuno tayo sa buwan na Ramadan kung hindi natin nakita o natanaw ang bagong buwan sa kalangitan. At kung sakaling hindi nga makita ang buwan, sinabi natin na tayo ay magtakdir, magbibilang tayo, magkakalculate tayo na gagawin nating 30 ang araw ng Sha'ban. Kasi tandaan nyo, ang asal fondasyon sa atin, ang araw ng pamilang ng buwan, laging 29. Wala po sa ating 31 at walang leap year sa atin. Basically, ang buwan natin, ang araw ng pamilang natin, monthly 29 lang. Nadadagdagan lang ito ng 30 kapag hindi nakita ang bagong buwan. Kaya buwan-buwan, tumatanaw ang mga kamusliman, pinuno ng mga muslim, ang mga scholar sa langit para malaman kung nagpalit na ba ng buwan, kung muharram na ba, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Ula, Rabiul Thani. Doon natin nalalaman sa pagpalit, no, sa pagsilip sa bagong buwan. Next slide po. Now, kaya kadalasan natin maririnig o ating mababalitaan na may mga bansang Muslim, no? May mga bansang Muslim na o grupo ng mga Muslim na nagsisimula na mag-ayuno sa Pinas pero sa iba hindi pa. Nangyari ito sa atin, no? Nung nakaraan sabi natin sa Emirat ay nag-ayuno na sila. Pero sa Saudi Arabia hindi pa. O kaya sabihin natin, bakit sa Zamboanga ang mga tausug, no? Sa Tawi-Tawi, hulo nag-ayuno na sila. Pero sa amin sa Barm, sa Cotabato, sa Davao City hindi pa. Bakit ganun? Bakit ang announce ng NCMF hindi ka pareho sa Barm? No? Ano bang nangyari? Bakit ba ganito? So next slide po. Kaya sabihin natin na bakit may ganito bang pangyayari? Bakit ba hindi para-pareho ang kanilang pahayag o announcement? Ano bang dahilan ng pagkakaiba? Balikan natin ang sinabi ng hadith. Next slide po siya. Ayan. Pakibasa po siya ka na. وعنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته إن غبي عليكم فاقبلوا عدة شعبان 30. Bakit ganun? Bakit hindi para-pareho ang pag-uumpisa ng pagpuasa o pag-ayuno sa Ramadan? Bakit sa Emirata nag-umpisa na, sa Saudi hindi pa? Bakit sa Zamboanga nag-umpisa na, sa Davao City hindi pa? Kasi balikan natin ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito ang ating basihan. No? Ito ang ating asal, pundasyon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Summu li ru'yatihi." Tayo mag-ayuno, mag-umpisa tayo ng puasa, pag-ayuno sa Ramadan kapag nakita natin alin yung bagong buwan. No? Yun naman ang dahilan. Ito ang ating pundasyon ng pamantayan na mag-uumpisa tayo ng ayuno o puasa sa Ramadan kung nakita natin ang bagong buwan. Next slide po siya. Na, sabi pa ng ating buting Sheikh, "Wayabda al-wujub as-sawm shahr Ramadan idha allamu ad-daqulahu." Sabi pagka alamin nyo, no? Alamin nyo, malaman nyo
Ngayon, ang sabi natin buting Sheikh, meron siyang pamamaraan para malaman natin kung ang Ramadan ba ay pumasok na. At sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan na al-ilmu biddakhulu ar-Ramadan bitalatat tariq. Meron daw tatlong kaparaanan ito. Next slide po siya. Sabi natin, ang at-tariqatul ula, ar-ru'yatul hilal. Sabi natin, binigay na natin itong halimbawa na makailang ulit. Halimbawa sabihin natin na si kapatid mangingisda, lumaot siya sa dagat. Alam niya na nag-aabang na ang kanyang mga kasamahan sa kanyang jamaa. Halimbawa sabihin natin dito sa amin sa Jamaatul Mandog, nag-aabang na rito ng puasang Ramadan, pero lumaot ako sa dagat kasi yun ang trabaho ko, yun ang aking kinabuhi, nagkukunan ng hanap buhay. So lalaega mo. Mag-isa ako, nakita ko ngayon sa kalangitan dahil sa dagat, malawak, walang harang, walang building, walang ilaw ng poste, nakita ko yung bagong buwan. Ilan? Yun, nakita ko. Ano, ang bagay na ito, nagiging wajib sa akin, dahil mag-isa ako nakakita na ako'y mag-ayuno. No? O kaya halimbawa sabihin natin na ako ay isang mangangalakal sa Arab country. No? Lumayad ako tapos ako'y sumakay ng aking kamelyo. Sa disyerto, ganun din, maliwanag, walang ilaw ng poste, walang ilaw ng building. Nakita mo, natanaw mo yung bagong buwan. Sa ganitong kaparaan, ng unang kaparaan, nagiging wajib mismo sa sarili mo na ito nakakita na ikay mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Next slide siya. Naam, anong dalil dito? Pakibasa siya ka na. وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن شهد منكم شهر فليصوم. Yan, sinabi na lang kasasahan, sino man ang makasaksi sa inyo ng buwang ito ay mag-ayuno. Kasi sinabi ng scholar dito, kapag nakita nyo na ang bagong hilal sa kalangitan ay nagiging wajib na sa inyo ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Next slide po. Naam. Pakibasa po sa hadith. No? عنه أن رسول الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غاب عليكم فاكملوا عدة شعبان 30. Naam. Yan ito ay muli sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagka sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Man shahida minkum." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sumu li ru'yati. No, tayo mag-ayuno, sumu, utos yun no? Pautos yun, amr yun, mag-ayuno kayo kapag nakita. Yun yung mga kondisyon kailangan makita. Kaya ito ay bagay na pagsunod sa mga nusus, katibayan sa Quran at Sunnah. Wa tariqatu taniya, next slide po siya kana. Ang pangalawang kaparaanan, ash-shahada ala ru'yatihi. Halimbawa, sabihin natin na magkakasama tayo tapos nakita natin na ito yung bagong buwan, nakita na sa langit. So tayo ay nasa jamaa, meron tayong community leader, meron tayong imam, meron tayong dato doon sa lugar, o kaya meron tayong ulama doon sa lugar, na wajib yun sa atin dahil tayo nakakita. Pumunta tayo, halimbawa sabihin natin doon sa mga kapulungan ng Muslim, pwede tayong pumunta sa barangay. Sabihin natin, Kap, nakita ko na yung bagong buwan, no? Baka pwede natin i-open sa barn na nakita na natin yung buwan. Mag-report sila, o kaya halimbawa sa Saudi Arabia, nakita ng taga-disyerto, pwede silang pumunta sa kapulisan at yung pulis tatawag siya sa Yamama Palace. Sabihin, nakita na po ni Pulan yung bagong buwan na tanda ng pagdating ng Ramadan. Tatanungin lang ng mga pinuno, tatanungin ng mga ulama, o tatanungin ng, halimbawa sabihin natin ng pinuno, o kung mayor man yung Muslim doon, tatanungin, ito bang si Pulan na ito, no? Sasabihin, halimbawa, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan dito, kahit babae pa siya. Halimbawa, sasabihin natin, halimbawa, si Abla Sara pa, ito may mabuting Muslim. Pag meron tumistil na naam siya ay Saleh mabuting Muslim, mag-uutos ang mayor, ang barangay kapitan, ang dato, no? Sa kapulungan ng Muslim, mag-ayuno kayo. At ito ay ginawa sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next step pa siya. Naam. Saan hinugot ang katibayan? Pakibasa pa siya. عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فسامه وأمر الناس بصيامه. Naam. So, sabi doon ng hadith, no? Mula kay Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, na merong taong nakakita. Ito yung nangyari sa Madina. Tapos yung taong yun, dinala nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, itong taong ito, nakita to, no? O nakita niya yung buwan na lumitaw na sa kalangitan. No? Sabi doon sa ulat nga, kapaliwanag Imam Nawawi na, siyempre, pinagtanong ang taong ito ba'y nasa katino ng isip, no? Maayos ba itong Muslim, ganyan? At merong nagpatunay na ito'y matinungang Muslim, maayos siya, no? Ay ipag-uutos ng pinuno ng lugar na mag-ayuno na sa Ramadan. Ito yung pangalawang kaparaanan. Pangatlo, next slide po siya.
Naman. Palita, sabi natin, kapag maulap, kapag maulan, no? Kapag halimbawa sabihin natin maalikabok ang kalangitan, hindi makita. Anong gagawin? Patakdiro, talatin na yung Shaaban. So dito magtatakda tayo, magbilang tayo na 30 ang araw na Shaaban. Ibig sabihin, 30 days ang Shaaban, tapos susunod ng Ramadan na. Kasi sa atin, ang buwan ng pamilang natin ay walang 31. No? Wala rin tayong leap year o 28. Sabi natin, ang normal nito, asasan 29, 29, 29, 29 lang. Kasi buwan-buwan, kung hindi nyo alam, buwan-buwan, sumisilip po ang mga ulama sa langit para malaman kung nagpalit na ba. Sabi na, o Muharram na ba? O sisilip sila. Kapag hindi pa nakita, o sige, gawin nyo na 30 days ang Dhul Hijjah. Okay? Bago mag-Muharram. O tatapos na yung Muharram, no? Sabi natin, 29 ang Muharram, sumisilip ngayon. Tapos sabi na, hindi nakita yung buwan. O gawin 30 yung Muharram bago magbuwan ng Safar. Buwan-buwan, ganun sila. No? Nagiging tanyag lang to sa Ramadan o kaya sa Hajj kasi ito yung merong dakilang pagsamba. Pero as far, no, as knowledge is concerned, dapat yung malaman, buwan-buwan nila ginagawa to. No? Normally, usually, ang ating pamilya ng buwan ay 29. Nagiging 30 lang siya kapag hindi makita ang bagong buwan. No? Next slide po siya, slides 40. Yan. Sabi pa ng ating mga buti, na kaya hindi tayo din wajib na tayo magtaguyod ng Eid. No? Sabi nga natin, kung gano'n na inutusan tayo ng Islam, na hindi tayo wajib na mag-umpisa ng somo, ayuno, kapag hindi nakita ang bagong buwan, gano'n din tayo sa Eid. At normal yung mapapansin nyo muli, no? Iba't ibang bansa, tulad sa atin sa Pilipinas, very normal. Nauna lagi ang Malaysia, Indonesia. No, nahuli ang Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, sabi nila, ay sumusunod kasi sa Saudi yan. Kasi ang mga Muslim sa Pilipinas, Wahhabi. No, hindi po. Kasi meron tayong pamantayan. Ida sumo, tuftero. Ida ru'yatihi patuftero. No? Kapag nakita yon, magtapos tayo, maglago tayo na yun. Isabihin, id na. So meron tayong pamantayan. Hindi tayo basta gaya-gaya, putumaya. Next slide po siya, 41. Pakibasa po siya, ano? عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان 30. Dahil dito sinabi ng Propeta Muhammad SAW, kapag hindi nga makita, malabo, maulan, maulap, ay gawin nating 30 ang Shaaban. Kaya ito'y bagay na pag-iingat sa relihiyon, no? Subhanallah. Hindi ito bagay na sasabihin na bakit sila nauna, no? Siguro original sila, tayo peke kasi hindi tayo agad nag-umpisa, hindi po. Ang pamantayan dito, for your information, for knowledge is concerned. As basis natin, as evidence is concerned, kaya nagkakaiba-iba kasi hindi sabay-sabay na silip ang bagong buwan. Next slide po siya. 42. Pakibasa po siya ka na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Ito ay binanggit na may akda na akla sa panimula, no? Kakabit dito yung sabi daw na al-khaytul abyad, no? O al-aswad min al-abyad, no? Yung sinulid na itim sa puti, yung puti sa itim. Bakit ito binanggit na may akda na akla? Kasi ito yung sa simula ng aya. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinayagan sa inyo sa gabi ng pag-aayuno ng pakikipagtalik sa inyong mga kababaihan. Sila ay takip sa inyo at tayo ay takip sa kanila, no? Subhanallah. At batid ni Allah na tayo nagpipigil. Sabi nga ng mga medisina actually sa Saudi dito, no, sinabi nila no na mapapansin nyo sa lugar ng kamusliman ayon sa kanila, no, sa kanilang medical report, na pagkatapos daw ng Ramadan mapapansin nyo na maraming mga Muslim ang nabubuntis. Bakit? Kapag daw nag-aayuno ang mga tao, mas lalong lumalakas yung kanilang desire, no, pagkatapos sa gabi. So anong ginagawa nila? Siyempre normal yun sa mag-asawa na sila ay tumatabi at sumisiping sila. Kaya ayon sa kanilang ulat, pagkatapos ng Ramadan, mas marami ang nabubuntis ng mga Muslima, no? Kasi normal ito. Bakit ito binanggit ng may akda ng aklat? At bakit niya sinusub itong aya na ito? Sabi nga natin, pwede maputulin ni Shaksalo Utem yung aya. Hindi, kasi buo yung aya na binanggit ni Allah. No? Kasi ang kasaysayan nito, ayon sa ating buti Sheikh na makunat, ng panahon ng mga sahaba radhiyallahu anhum. Next slide po siya, 43. Ayan, sabi ni Abdul Qadir, na noon kasi ang mga sahaba, kapag after mag-break, after ng Maghrib, ginagawa nila kakain, iinom, tapos tatabi sila sa may bahay nila. Tapos kapag nakatulog sila, after Isha, hindi na sila kakain, hindi na sila iinom, at hindi na sila tatabi sa kanilang mga asawa. Dahil sa
kakaalam nila, o sabihin natin, sa pagkakasanay nila, na ganun yung kanilang nakasanayan, no? Pag nakatulog ka, hindi ka na pwedeng kumain, hindi ka na pwedeng uminom, hindi ka na pwedeng sumiping sa asawa mo, no? Kaya ang dahilan, pinababa ni Allah ang aya na ito bilang paglilinaw sa atin na kahit pa makatulog ka sa after Isya, o kahit sabihin na sumiping ka na after Maghrib, gusto mo pa rin ulit bago magpadat, wala pong kaso doon. Kasi bakit? Nagbigay ng panimula at hangganan si Allah subhanahu wa ta'ala sa bersikulo sa Quran. No? Pagkatapos mong mag-iftar hanggang bago mag-ada ng Fajr ay pwede. Welcome, no? Pwedeng kumain, pwedeng uminom, pwedeng tumabi sa inyong mga asawa, no? Naam. At ito sabi nga natin ayon kay Susalo Temi na ayon kay Ibn Kathir, natagpuan ito ng mga tao na napakabigat sa kanila. Ito ay bagay na paglilinaw. Yubayyin na lahum, no? Nilinaw to ni Allah sa kanila. Pwede pa, sige pa, pwede pa. Next slide po siya. Na, sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah, ganun din sa kaparehong pahayag nga, nasabi natin na ang mga Muslim noon kasi na natagpuan nila na ang bagay na ito ay napakahirap iwasan. Totoo naman kasi nature ng tao yun, no? Lalo sabihin nga natin pagkatapos halimbawa na magluto, maghanda ng ating may bahay, no? Pagkatapos ng Ramadan, syempre sige luto sa kusina, no? Paghahanda ng ating mga iftar o kakainin, tapos yung kakainin natin ng after Isya. Normal lang yun, sabihin natin kapag sila ay naglinis ng kanilang pangangatawan, no, umayos na sila, bumango, tapos pag nakita natin, normal yun. No, yun ang sabi ni Imam Sa'di. At natagpuan to ng mga sahaba na napakahirap nilang iwasan. Totoo naman, dahil sabi nga natin na ang kababaihan, ang gusto, kalalakihan, ang kalalakihan ginugusto ang kababaihan, maliban lang kung tayo ay abnormal sa inyong pakiramdam. No? Kung lalaki ka ginugusto mo lalaki, ay abnormal ka. So ito'y bagay na mahirap. Kaya ayon kay Imam Sa'di, ito ay bagay na pagbibigay gaan at paglilinaw ni Allah sa mga sahaba at sa atin na ang hangganan nito mula dito hanggang dito. No? Naan. Kaya, next slide po siya. 45. Sabi natin, kaya dahil dito, sila ay pinatawad ni Allah sa mga bagay na yun. Bakit? Kasi dinadaya nila yung sarili nila. Pinahirapan nila yung sarili nila. Kaya dito pinababa ni Allah itong aya na ito. Itong kadahilan, bakit ito inihatag ng may akda ng akhlaq? Kung nakabahagi ito ng aya ng dalil at pagpapaliwanag sa atin, no, para sa mga hindi pa alam na pwede po, no, sa Laylatul Siyam, sa gabi ng Siyam pwede po, kasi inakala ng iba na hindi pwedeng sumiping sa gabi, no? Naam. Next slide po, sir. Number 46. Naam. Sinabi natin, pagkatapos makita yung bagong buwan, no, na in-announce na ng Saudi Arabia government o kaya ng BARM sa Cotabato o kaya ng NCMF sa buong Pilipinas, sa gayuno na Angulo, Sulu, Palawan, halimbawa sabihin natin, meron pinag-uutos sa ating gawin. Ito, walang iba kundi ang sahur o suhur. Next slide po siya. Yan. Kaya ang bagay na ito ay pinamagatan o binigyan pamagat ng may akda ng akhlaq ni Imam An-Nawawi rahimahullah, bab fadl as-suhur. No? Ito daw yung kahigitan ng suhur. No? Kaya sabi natin, ano ba yung sahur o suhur? Bakit ito tinawag na sahur o suhur? Parang A tsaka U lang ang pagkaiba. Sabi ng ating butihin Sheikh rahimahullah, ang sahur ay tumutukoy sa pagkain at ininom nyo sa madaling araw. No? Masahur inti, ano ba sabihin ganun? Ano bang kinain mo? Pwede mo sabihin na isda tsaka kanin, no? Ang sahur ko ay isda at kanin. So tinutukoy dito yung uri at uminom ako ng laban, uminom ako ng tubig, uminom ako ng gulaman, kung ano man yung ininom mo. No, yun yung tinatawag na sahur. Pag sinabi na suhur, yung sabi nag-agahan ka, tinatanong ka, hindi tinatanong yung detalye ng kinain mo. Sabi nag-agahan ka, no? Nagsahur ka, no? Sabihin, suhur ang tao daw yung ginawa mo. Pag sinabi mo, oo. Sagot lang daw, oo. Pag sinabi na anong sahur mo, kanin at isda. Nagsuhur ka, ang sagot doon, oo o hindi. I hope malinaw to. Next slide pa siya. Na. So tinabi natin, bakit ba sahur o suhur ang tawag, no, sa pagkain sa madaling araw? Pakibasa pa siya. Okay, bagay na bago sa atin. السحور هو الطعام الذي يأكله الإنسان أو يشربه في آخر الليل وساميا ساهرا لأنه يؤكل في وقت السهر وهو آخر الليل. Sinabi na ating butihin Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, bakit ito tinawag na sahur o suhur? Kasi kinain to o inunom ng isang mag-aayuno o magsisimula mag-ayuno habang ang paligid ay madilim. Kaya tinawag natin sahira, sihir, sahur, suhur. Ito ay bagay na tumutukoy sa lugar at panahon o oras na madilim. Kaya sabi natin, sihir, black magic. Wala naman nangungulam ng tanghaling tapat. Nangungulam alas 12 ng hating gabi. Kasi ito ginagawa sa gabi. Kaya sihir, sahara, sahur, suhur. Ito yung bagay na kinain
o ang pagkain ng isang mag-aayuno habang madilim ang gabi. Kaya kapag ang isa sa inyo ay nagsahur, after na ng araw, mali yung paraan ng sahur natin. No? Yun lang ang ibig sabihin nun. Next slide po siya. Yan. Sabi na, ano bang kabutihan ng pagsasagawa ng suhur? No? Kasi babalik na naman tayo sa pawaid, pakinabang. Kasi yan ang gusto ng tao. Next slide po siya. Pakibasa po siya ka na. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجدلوا الفطرة وآخر السحور. Sabi ng Propeta Muhammad SAW mula kay Sahal bin Sa'ad, kalagdan naman siya ni Allah, na sinabi ng sugo ni Allah SAW, hindi maaalis. Take note. Ulitin natin. Hindi maaalis. Last word. Hindi maaalis. Ang mga tao, ang kamusliman sa kabutihan, kaya gusto nyo maging mabuti at mabuti sa Ramadan, huwag kayong umalis. Sa anong paraan na hindi kayo maalis? Sa pagmamadali, sa pagtatapos ng pag-aayuno, at pinahuhuli ang kanilang suhur. Ididetali natin to next week, inshallah, kung buhayin pa tayo ni Allah. Kasi merong iba, nag-i-iftar, no? Kasama na yung umagahan, tanghalian, gabihan. Subhanallah, nagbababad din sa kainan. Sabi na Rasulullah SAW, mananatili kayong mabuti sa Ramadan. Kung minamadali nyo yung pagtatapos ng ayuno nyo, at pinahuhuli ang sahur. Pinahuhuli ang sahur. Ibig sabihin, tinutukoy dito yung malapit sa adan, ang sahur. No? Ibig sabihin, malapit sa adan, saka sa magsasahur, ito yung magpapanatili sa iyo na ikaw ay mabuti nga. At ayon nga kay Salih Fawzan, sa salaysay na ito, ating matututunan na taliwas yung ginagawa, no? Lalo dyan, nandiyan kayo, taliwas yung ginagawa ng mga angon yung iba, ng mga Arabo, hindi naman lahat, no? Kasi ginagawa nila, puro kabaliktaran, taliwas, no? Sabi natin na ghalab as-sunnah, kabaliktaran ng sunnah. Next slide po. Yan. Pakibasa siya ka na. وبعد الناس يبكرون بالتساهر لأنهم يسهرون مؤذم الليل ثم يتساهون وينامون قبل الفجر بساعات. Ito ang ginagawa ng mga Arabo, di ba? Sabi natin, may iba kasi mga tao na maagang kumakain. Meron din dito tayo nakita no, sa Kamindanao, no? Allahumma musta'an. Kasi sila daw ay nakasanayan na ganitong ginagawa ng kanilang mga lolo. Naway gabayan sila ni Allah. Kasi may mga tao ayon kay Salih Fawzan na ang ginagawa, nagpupuyat sila sa gabi. Sabi natin, pagkatapos ng Maghrib, no? Punta ng masjid sila, pagbalik, kain, no? Mashallah, parang piyesta di barrio, kain. Hindi kain lamon, no? Kasi bakit? Lalabas, pupunta, maglalaro ng football, pupunta sa football stadium, yung iba maggagala sa mall, yung iba maglalaro ng kung saang video game, etc. Magpupuyat. Pagkatapos noon, bago magpadjar, ayon kay Salih Fawzan na an hour before Fajr, matutulog. Hindi na magsasahur, no? Nagpuyat pa, tapos ang iba sa kanila, hindi pa nagsasala ng Fajr. Next slide po siya. At dito binanggit ang ating butihing mufti, yung tatlong bagay na pinababayaan ng mga kamusliman na ito. Una, awalan, annahum samu qabla al-waqt as-siyam. Dahil pagod na, pag-uwi, kakagala sa mall, no? Pag-uwi, tutulog ang Muslim na ito. O sabi natin ang Muslim na ito, matutulog. No? Sabi nila, o sabi ng ating butihing Sheikh Hamdullah, na pinahahaba ng Muslim na ito yung kanyang wakto o oras ng pag-aayuno. Kasi ang simula ng ayuno, sabi natin, ng pagkakakita ng sinulid na puti mula sa Fajr. Isabihin time ng adan ng Fajr. Adan ng Fajr, doon ang simula ng fasting dapat. Hindi sila ganito. Bakit? Natutulog bago mag-Fajr. Tinutulogan pati ang Fajr. Nagsisimula silang mag-ayuno bago pa man. No? Kasi bakit? Naggala, nagpagod. Next slide po siya. Pangalawa, dahil sila nagpuyat, nagpagod, ang resulta nito, pinahuhuli nila ang wakto ng sala. At karamihan sa kanila, makikita nyo, di ba? Kahit sabihin na malapit yung masjid, dahil puyat, pagod, pag nag-adan, alhamdulillah, tatayo sila para magsala. Tapos hindi na pupunta ng masjid. Bakit? Kasi tinatamad sila, no? Kasi pagod na pagod, subhanallah, no? Kasi nga, mabigat yung mata, no? Ayaw na maglakad sa labas. Kaya ginagawa, sasala na lang doon sa bahay. Iniwanan ang grupong pagdarasal sa jamaah, sa masjid. Next slide po. Pangatlo, yung iba naman daw uri na tao, ya'khuruna salat al-fajr biwaqtiha. Kasi sabi natin, pag Ramadan, nababago yung oras ng timing ng pasok sa eskwela, nababago yung timing ng oras sa trabaho. Ang gising nila alas 9. Kaya ginawa nila, pag gising ng umaga, pinahaba na yung puasa o fasting nila sa Ramadan, dahil hindi na nagsahur. Ganun din, idinilay nila yung kaniyang sala. Na ayon kay Salih Fawzan, ito ay napakalaki kasamaan sa mata ni Allah. Napakabigat ng krimen. Next slide po, Sheikh. Pakibasa siya ka na.
الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Sinabi nila lang kadastaan, sumpa sa kanilang mga nagdarasal, sa kanilang pagdarasal, tatamad-tamad, lulugo-lugo. No? Ngayon nagpuyat, no? Pinahaba na yung kanilang ayuno, pag nagsala, lulugo-lugo, tatamad-tamad. Subhanallah. Ito ay bagay na mali, taliwas sa sunnah ng Rasulullah SAW at sila'y gumagawa ng mabigat na kasalanan. Next slide po siya. Pakibasa ko siya na. عن أنس رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم تساهروا فإن في سهور بركة. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, samantalang sinabi na sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, mag-agahan kayo, katunayan na sa agahan ay may biyaya. Kaya sa lagsay na ito nabanggit, ating matututunan na ang pagkain ng sahur o suhur ay isang mabiyayang gawain. At ang tanong ni Salih Al-Utaymi rahimahullah, ano ba yung baraka na tinatawag dito? Sabi niya, yung palang simpleng pagsunod natin sa bahagdan ng Rasulullah SAW, ito na yung baraka. Sabi ni Allah, ayon sa kanya, sa aya, "Faqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa aya, katunayan na sa inyong sugo ay mayroong mabuting halimbawa. At sabi nga ng Propeta Muhammad SAW, "Waqirul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," na sa kanyang bahagdan, sabi natin, ito ang napakainam na sundan. Kaya kung Muslim ka, sundin mo yung kanyang bahagdan. At ito ang bagay na biyaya ayon sa kanya. At ayon naman sa Salih al-Fawzan, na sa panahon ng ang Muslim ay tumayo sa madaling araw bago magpadya, no? Sabi natin, halimbawa, tumayo ka, mahaba pa, bago ang adan, nagwudu ka, nagsala ka ng qiyamul layl, no? Yung bagay na yun, nagdudulo siya ng mga laking kantipala at nagdua ka pa na kung saan bumababa si Rahman. Pero walang dua pagdating sa sahur, no? Nagdua ka lang kasi nga, tahajjud, ang bagay na nagbibigay ng baraka sa'yo. At sabi ng ating butihing mufti na nagbababa si Allah ng rahma sa panahon na yon, na kung saan yung pagkain mo ng suhur, pinangyayari ni Allah na ito ay magsilbi o magbigay sa iyo ng lakas sa umaga na mag-umpisa ka ng ayuno, yung hindi ka kumain ng breakfast mo, lunch, at saka merienda, ay nagiging lakas ito, no? Ang kapalit nito yung kinain mo sa sahur. Ito ay bagay na pagbibiyaya sa atin sa pagsunod natin sa sundan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahaba pa ang ating paksahin, inshallah itutuloy natin to next week biidnillah. At umanhin sa admin, wala muna tayong question, no? Tayo maglalagot ng maaga dahil tayo ay merong mahalaga pang gagawin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, no? Pakisara na po sa kanan. Inshallah, no more question muna tayo ngayon. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sa paglalagot po ng ating oras at ng pag-aaral ay muli lagi nating dinadalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya yung ating pag-aaral at ibilang niya ito sa ating mabuting gawa. Ay gawing madali, magaan, maging kapakapakinabang sa ating lahat ang pagsasabuhay ng mga kaalaman na natutunan natin at nawa ipagkalubang pa niya tayo ng oras, panong, kakayahan at tsansa na matapos natin ang pagtalakay ng aralang ito at ibilang tayo sa kanya mga alipin na lagi ng papasalamat sa kanya, humingi ng tawad at nagbabalik loob sa kanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.